Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 2, versikulo 33 hanggang 35. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birheng Mariang nagdadalamhati. At sa ating ebanghelyo ngayon, ito ay ang tagpo kung saan dinala ng Birheng Maria at ni San Jose ang batang si Jesus sa templo. At doon ay nakatagpo nila si Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Kaya nga ay totoo siyang nagalak noong makita niya ang Panginoon. At namangha ang mga magulang ng batang si Jesus sa mga sinabi ni Simeon patungkol sa bata. Kaya nga binasbasan sila ni Simeon at sinabi nito kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." At mula sa mga salitang ito ni Simeon ay nabuo ang tradisyon ng ating simbahan na ang Birheng Maria sa kanyang mga larawan bilang nagdadalamhati ay may 7 punyal na nakatarak at naglagos sa kanyang puso. Ang 7 punyal na ito ay naglalarawan sa mga pangyayaring totoong naging bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan, ngunit totoo rin na nagdala ng pagdadalamhati sa puso ng mahal na birhen. Mga punyal, simbolo ng mga tagpo kung saan nasaksihan ng Birheng Inang Maria ang mga pangyayari na totoong sumugat sa kanyang kalooban. At sa tradisyon ng simbahan, ang 7 kalungkutan, simbolismo ng 7 punyal, unang-una ay ang pagdadala ng batang si Jesus sa templo, kung saan sinabi nga ni Simeon na tatarak sa puso ng Birheng Maria ang punyal. Ang ikalawang kapighatian o pagdadalamhati ay noong kailangan nilang tumakas patungo sa Ehipto sapagkat inuusig at pinapatay ng haring si Herodes ang mga sanggol sa Bethlehem. Ang ikatlong tagpo ay ang pagkawala ng batang si Jesus sa Jerusalem. Noong sila ay pumunta roon sa kapistahan ng Paskwa noong 12 taong gulang ang batang si Jesus. At ang ika-4 ay ang pagtatagpo ng Birheng Maria at ng Panginoong Jesus noong pasan-pasan ng Panginoon ng krus papanik sa Kalbaryo. At ang ika-5 ay ang pagkakapako sa krus. At naroon din ang Birheng Maria sa paanan ng krus. Mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Ang pang-6 na tagpo na sumugat sa puso ng mahal na Birhen ay nung ibinababa na ang katawan ng patay na Panginoon mula sa krus. At ang huling-huling tagpo na nagdala ng kapighatian sa mahal na Birhen ay ang pagdilibing. Ngunit ang kapistahan sa araw na ito ay malaki ang dalang mabuting balita para sa ating lahat. Sapagkat katulad ng Birheng Maria, tayong mga tao ay dumadanas ng iba't ibang uri ng kapighatian. Mga pangyayaring nagdadala sa atin ng pagdadalamhati, mga sitwasyon ng kabiguan, mga masasakit na pangyayari, sumusugat sa ating kalooban. Ngunit ang Birheng Maria ay mayroong liwanag. Sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa harapan ng mga pangyayaring ito na hindi niya nauunawaan o nagdadala ng kapighatian,
Sinabi roon na pinagbulay-bulay ng mahal na Birheng Maria sa kanyang puso ang mga kaganapang ito. Sa ibang pagsasalin, sinabi roon na ang Birheng Maria ay inari niyang bilang mga kayamanan ang mga pangyayaring ito sa kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, may liwanag ang Birheng Maria bagamat namighati, nasaktan ang kanyang damdamin at kalooban. Siya ay lumuha, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may liwanag siyang taglay. At ano ang liwanag niyang taglay? Kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni San Mateo sa Kabanata 5, mababasa natin doon yung pagpapala o yung mga beatitudes. At isa sa mga beatitudes ay nagsasabing mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At kung sino man ang may malinis na puso, isang nilikha, isang nilalang ang kumakatawan nito. At ito ang mahal na Birheng Maria sapagkat siya'y ipinaglihi at ipinanganak na walang sala. Kalinis-linisang Birhen, Immaculate Conception. Ang ibig sabihin, napakalinis ng kanyang puso, kaya sa mga pangyayaring ito ay nakikita niya ang Diyos. Ito ang nagbigay ng lakas sa mahal na Birhen, bagamat nakikita niya sa kanyang mga paningin ang pagdurusa ng kanyang anak. Sa likod nito ay may isang pag-asa, may lakas na nagbibigay liwanag sa kanya, na ang lahat ng ito ay nagaganap kalooban ng Diyos upang ganapin ng ating Panginoong Yesus ang kasaysayan ng kaligtasan sa kanyang buhay, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pagkakapako sa krus, sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagkalibing. At isang araw, ang ating Panginoon ay muling nabuhay, kaya't naalis ang lambong ng pagdadalamhati sa mga mata ng Birhen. Ang malinis na puso ng mahal na Birhen ang kanyang lakas sa kabila ng mga kapighatian, sa kabila ng 7 punyal na nagdala ng kalungkutan at sumugat sa kanyang damdamin. Ang ibig sabihin, ang malinis na puso ng mahal na Birhen ay kayang gawing kayamanan na pagbubulay-bulayin sa kanyang kalooban ang mga pangyayaring ito. Sa isang normal o ordinaryong tao, napakahirap nito. Napakahirap maunawaan, napakahirap maintindihan, napakahirap tanggapin ang mga masasakit na pinagdadaanan. Ngunit sa araw na ito, binibigyan tayo ng lakas ng mahal na Birheng Maria na magkaroon ng mata ng Diyos, na magkaroon ng pananampalataya at makita sa likod ng mga masasakit na pangyayaring ito sa ating kasaysayan, naroon ang pangako ng Diyos ng muling pagkabuhay, ng muling pagbangon, ng kalangitan, ng buhay na walang hanggan. Ang mahal na Birheng Maria ay kasama natin, umaagapay, binibigyan tayo ng liwanag at binibigyan tayo ng lakas na magpatuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos. At isang araw, ang madilim na gabi ay magiging maliwanag na umaga. Ang mabangis na bagyo ay magiging isang tahimik na panahon. Lumilipas ang kamatayan at dumarating ang buhay sa mga taong naniniwala sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa araw na ito, sama-sama nating sabihin, Birheng Mariang nagdadalamhati, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.